Hi mga ka-unique, mga ka-plantito, ka-plantitas. Andito na naman po ako, si Kuya Joseph ng Daddy Joe Stories. Gusto ko i-share sa inyo yung kung ano yung bago dito sa aking garden. So, meron ako ngayon dito mini pond, as in mini pond o maliit na fish pond. Nga kagagawa ko lang po. So, gusto ko i-share to sa inyo kung paano ko to ginawa. And then, gusto ko na rin magtanong sa ID ng aking water plant. So, ayun, stay tuned mga ka-unique, please watch this. So mga kainik, ito ngayon yung itsura ng aking garden. Kung titignan nyo siya dito, mula rito sa entrance na aming pinto. So ayan, medyo makapal na sila. Medyo umuulan na rin, kaya medyo masisigla ang ating mga halaman. At looking good talaga sila at nagmamaganda sa panahong ito. So ayun, so napapansin nyo, meron ako ditong parang hinilerang ganon. So ayan yung ating mini pond na kagagawa lang na na-arrange na rin namin kanina. So halika, lapitan natin at pagmasdan ko ano ang nangyari dito. So ito yung ating mini pond na kagagawa lang. Ayan. So ayan, bagong semento lang. So, nung medyo natiyo-tiyo na siya, medyo excited kasi si Commander, kaya ayan, nilagyan na talaga, sinet up na talaga niya. So yun, sa both side ng ating mini pond, meron tayong dragon tail na pinapaugat ko dyan. Hindi po yan, pasamantala lang yan dyan. Kasi gusto ko siyang paugatin dyan, then transfer ko sa mga puno. Then ito, may naglagay ako ng mga asola. Kasi sa ilog namin maraming asola. Then meron dyan malilit na isda na nagtatago. Ayun. Nakikita niyo ba mga kainik? Medyo nagtatago sila ngayon. Ayaw nila magpakita. Ayun. Ayun, sa ilalim ng asola. So ayun, nasa ilalim sila ng asola. Medyo nahihiya yung ating mga, o natatakot sa akin yung ating mga maliliit na isda. So ito yung gusto ko itanong sa inyo, kung anong ID ng water plants na to. So ayun, medyo naninilaw yung mga hopefully mabuhay naman sila. Kaya nilipat ko na sila dyan sa mas malaki. Kasi doon sa dati nilang nilalagyan ay medyo pumapangit yung itsura ng mga babies nila, pero the rest naman ay okay naman. So ito pa yung iba, ayun pa, kanina andito yan, napunta na sila ron, medyo siguro hinangin at napunta ron. So dito sa paikot, medyo nakaangat yung mga gilid niya, para just in case yung water ay mag overflow, hindi masisira yung siding. Then naglagay na rin kami ng limestone rock dito sa paikot ng ating mini pond. So kinapos kami kanina sa semento, kanina umaga din, wala pa yung part na yan, ihahabol ko na lang yan sa mga susunod na araw. So yun, kulang na lang dito is yung puon. Parang magbuka na siyang grotto sa side na yan, pero hindi ko siya lalagyan kasi pangit naman. So yun, hindi naman siya ganun kahirap na gawin, kasi hinukay ko lang yan, yung part na yan. Mabilis lang mahukayin dahil malambot na siya, dahil lagi siyang basa gawa nito, dahil na rin dito sa aming, ayan yung tumutulong tubig na yan, pinatuluan ko muna siya para madali siyang hukayin. And then nung mahukay ko siya, pinorma ko na, then naghalo na ako ng semento. Yun, tinapal-tapalan ko na yung mga paligid niya. So hindi siya ganun kakapal, manipis lang pagkakatapal niya kasi kapos. Pero so far maganda naman ang kinalabasan, hindi naman na-absorb ng lupa yung tubig. Okay naman siya, ganun pa rin, hindi bumababa yung level ng tubig niya. Just in case na bumaba yung level ng tubig niya at nasipsip ng pababa, mag-a-add na lang uli ako para naman continuous yung ating mini pond. So ayun, let me know the idea, yung ID na ating water plants. Ito, focus ko lang. So ayan yung ating water plants. Hindi ko alam to kung ito ay water lily o isang klase ng lily o isang klase ng lotus. Let me know na lang mga kainik. Tignan nyo ito mga kainik, yung isa. Ito, yung ating medyo mother plant na siya. At marami talaga siyang babies ang ating kuto mga kainik. Dito lang sa ilalim. Angatin natin kung naman sanang masira. So ayun, meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, limang babies sa isang puno. So ayun, soon kapag ito ay medyo paghiwa-hiwalayin ko na sila din para kumalat sila dito at kumapal pa.
Kasi gusto ko siyang palawakin pa o mag-add pa ako ng isa pang pond o 3 pang pond na magkakasunod sa hilaira nito, mula rito hanggang doon sa bawat poste ng tuod ng kahoy, sa bawat pagitan na yan. Parang gusto ko diretso sila hanggang doon para medyo interesting naman tignan at hindi bakante. At itong mga, hindi ko alam kung aglo to o isang klase ng dumpkin na nilagay ko rito, siguro ililipat ko lang sa ibang lugar sa mas maganda para magamit ko yung space na to at makagawa pa ako ng mga mini pond. So yun nga, so update ko na rin kayo mga kainik sa ating ano ba yun sabi ko sa inyo nung nakaraan, yung begonia na wild begonia na malaki, giant. So update ko kayo kung nabuhay ba siya o hindi. So pasensya na mga kainik, medyo may singaw ako sa dila, nahirapan ako magsalita. So ayan, tignan natin yung ating begonia. Ito mga kainik yung ating begonia. O di ba buhay na sila mga kainik ko. Matigas na ang kanilang mga dahon, no. Ayan, solid na. Ang kapal ng ano nila, ng dahon nila, sobrang kapal. Sobrang kapal na malutong. As in sa bumagay pa yung kulay nila dito sa pots. Hindi po ba? So ayan, no. Yung isang may napapansin akong ano na hindi new leaves, new stem na papalabas dito sa puno. Basta nandyan siya. Ayun, no, sa likod. Ayun. Mayroon na siyang pag-asa talaga na makikita mong buhay na siya at na isalba natin siya na hindi siya tuluyang mamatay mula nung makita natin siya. Lahat sila okay na. So far, so good naman. Nakakatuwa, diba, at nakakabless kapag nakikita mo yung mga ginagawa mo o yung mga pinaghirapan mo ay nagkakaroon ng improvement o yung naging successful yung mga ginagawa mo. Kasi everyday na nakikita mo sila na sumisigla at gumaganda, yumayabong, nakakagaan ng loob, nakakabawas ng stress, nakakagaan ng pakiramdam. So ayun nga, kaya medyo ingat lang din, kasi ingat kapag magta-transplant kayo, iwasan yung madamage yung mga proper roots nila o yung mga mahalagang parte ng halaman. So beware lang po, ingat-ingatan po natin. Siya nga po pala mga kayunik, gusto ko siya nga po pala, ito yung mga asola. Ito mga asola na to, yan yung maliliit na yan, ito, yan yan po lahat ay nanggaling lang sa ilog dyan sa aming baba. Since madami sila ngayon, kumuha ako ng konti para dito nang merong pinaglalaroan yung ating mga maliliit na isda na nilagay dito na kutawagin sa amin ay talandi. Hindi ko alam pagkailan to ng isda kung tutuusin, pero maganda rin naman silang tignan sa mga ganito kaliliit na pond. Kung wala talaga kayong pwede pang ilagay, kung may goldfish nga, bakit hindi? Pero soon lalagyan namin to kapag okay na talaga siya. Kapag pwede na siyang lagyan ng ibang isda, lalagyan ko to. Yun ang iniisip ko dito sa ngayon. So ayun, hanggang sa susunod na pagbablog ni Daddy Joe ng Daddy Joe Stories. Medyo hirap talaga ako kasi hindi lang ako may singaw. So pasensyahan nyo na rin kung medyo late na yung aking pag-upload lagi at medyo madalang at talagang medyo yun nga, naghahanap tayo ng pagkakakitaan sa ngayon. So yun lang, God bless you all. Ingat po kayo lagi, pandemic ngayon, ingat po lang, mag-wear lagi ng mask. So hanggang sa susunod na pagbablog ko, ako si Joseph ng Daddy Stories. God bless you all.